Good morning sa ating mga suking viewers and followers. So ngayong araw guys ay ito na po yung ating pangalawang gawa ng ating Ford unit. So ito ay Ford Ranger. Yung sinundan nito ay yun po yung ating Ford Everest na basic lang naman ang naging problema. So itong Ranger natin guys ay basic lang din, no? Dahil sa magpapalit lang din tayo ng valve cover gasket at injector seal. Siyempre kasama dyan yung EGR cleaning, no? Ito po ay Ford Ranger 2.2. Kaya yan, kumindat na sa atin ang loko. Gusto na daw magpakalikot. Kaya samahan nyo na naman ako sa ating gagawin dito guys. At ayan, kumindat-kindat pa talaga sa atin. Parang nagugustuhan yata ang gawa natin, kaya dumadayo at dumadagsa ngayon yung Ford na unit na ating gagawin. Dahil dyan natutuwa din naman tayo dahil magkakapira na naman tayo, no? Basta Ford yung ating gagawin. So dito tanggalin na natin yung takip sa makina para makita natin kung ano yung kakalasin natin. So pinagkaiba nito guys nung 3.2 Everest ay ito po ay 4 cylinder, no? Kasi 2.2 siya. Kasi yung Everest natin yun po ay 5 cylinder. So 2.2, 4 cylinder. So yan ang makakalasin natin ngayong araw guys. Halos pareho lang, no, yung sa Everest na kinalas natin. Pareho lang yun ang procedure. Yun nga lang, ito ay 4 cylinder lang, no. So kung nakapanood kayo dun sa ating Everest ay depende sa inyo kung itutuloy nyo pang panoorin itong video natin sa Ford Ranger. Dahil halos pareho lang naman, pero depende rin para kayo ay magka-idea. Dahil ito po ay merong EGR cleaning, no. At yung Everest naman natin ay walang EGR cleaning yon. So valve cover lang talaga yun at saka injector oil seal ang pinalitan natin. Unlike dito na sama na rin sa maintenance daw yung EGR, kaya idadamay na natin siyang gawin, no? At dito bago natin matanggal yung ating pakay na pyesa ay siyempre kailangan nating alisin tong mga nakaharang sa parting itaas nang sa ganon ay mabilis nating matanggal yung ating target na spare parts na ating kailangan palitan. So dito ay magtatanggal lang din tayo ng mga injector at saka yung injector holder. So dito ay 4 lang ang injector natin kasi nga 4 cylinder. So dito alug-alugin lang natin ng maraming beses yung ating injector nang sa ganon ay lumambot at madaling mabunot. So ganon din guys ang procedure. Kung napanood nyo yung Ford Everest na 3.2 ay tatanggalin din natin itong cowl top. Kasi hanggang injector tray lang kayang bunutin. Pero kapag tinanggal natin yung cowl top at saka yung wiper assembly, wiper motor, ay makakalusot na rin po yung ating injector number 4, no? So ganun din ang ginawa natin sa Everest. Binunot lang natin. So ito ay itutulak lang natin pataas itong ating cowl top at sigurado makakalusot na po yung ating injector number 4, no? So huwag sana kayong tamarin magkalas niyan dahil madali lang naman tanggalin. Ayan, so dito ay ayun, makikita nyo nakalusot na po yung ating injector number 4. So dito ay makikita nyo na madungis na, no? Ayan, may tagas na talaga ng langis yung ating injector seal. Dahil sa naka 100,000 na yung ating mileage, kaya kailangan na rin palitan. Dito ay matapos natin tanggalin lahat ng tornilyo ng valve cover ay aalisin na natin itong valve cover para mapalitan na natin yung pyesa na target natin ngayong araw. Dahil sa may pyesa naman tayo agad, kaya dito tayo sa EGR mag-operasyon. Tanggalin natin muna itong mga nakaharang dito sa taas, lalong-lalo na itong ating throttle body. So alisin natin yan, yan ang pangunahing kinakalas dyan para matanggal natin lahat kasama yung intake manifold at kung ano-ano pa yan. Makikita nyo guys na yan ubod ng dumi. So yung nagsasabi dyan na wala daw sa maintenance, no, tingnan nyo, panoorin nyo maigi yan. Yung mga nagsasabi ha na hindi kailangan ng maintenance ng EGR, ayan makikita nyo, bahala na kayo kung papamaintenance nyo. Basta kami ay meron talaga yan sa maintenance. So bago tayo magpatuloy ay kailangan natin tanggalin itong fuse box sa bandang itaas po at saka yung battery. Kailangan nating lumuwag dyan para nang sa ganon maluwag din tayo na makakagalaw dyan banda sa part ng left side ng engine.
So alisin lang natin ito at isusunod natin mamaya yung kanyang ECU at yung kaha ng lagayan po ng fuel filter. So alisin din natin yan para tayo'y malaya makagalaw. Kaya kailangan nating ubusin yan, no? So dito guys ay tinanggalan natin yung takip ng ECU. Kumbagay kanyang depensa para hindi siya maipit kung ano-ano. At siyempre kasunod niyan ay yung ECU na talaga, no? So dito ay tanggalin lang natin yung fuel filter para maluwag-luwag yung ating galawan. At dito ay ayun, nakikita nyo yung Everest dyan. So tapos na yan guys, no? So for release na lang yan, inaantay lang yung customer, no? At dito balik tayo sa ating topic, ay kailangan na natin tanggalin itong socket ng ating ECU para tuluyan na natin talagang maalis dyan at maalwan ang ating galawan, no? At dito ay natanggal na nga natin yung ating ECU. Susunod na natin itong bakal na depensa ng ating fuel filter dahil sa yan talaga ang napakalaking sagabal dyan guys, no? Yan talaga ang nakaharang dyan kaya hindi natin madukot-dukot yung ibang part ng intake manifold at saka yung ating EGR. So matapos natin tanggalin yung EGR valve, inuna natin yan guys, no? 4 na tornilyo, dapat yung unahin tanggalin yan para hindi kayo mahirapan tanggalin yung intake manifold. Ang iba kasi inuuna yung buong EGR saka yung intake manifold, kaya sila hirap na hirap gawin. So ang technique natin guys ay inuuna natin yung EGR motor, saka natin isusunod itong ating intake manifold. So napakadali na yan guys, no? Hindi ka talaga mahihirapan dyan. Ayan, makikita nyo, ayan, binunot na agad ni Carrier Works para linisin. So papakita ko sa inyo mamaya, no, kung gaano kadumi. So dito na nga tayo sa ating operating room kung saan tayo nagbubuo ng makina. At siyempre dahil nandito na sa loob ay alam nyo na guys ay maglilinis tayo, no? So ayan, nakikita nyo yung butas ng ating manifold na makapal na talaga yung sludge ng carbon at alikabok. So lilinisin natin yan guys, huhugasan natin yan na parang brand new mamaya pagkabit, no? Ayan. So ayan, yung sinilip natin kanina makapal na rin guys. Ayan. So kailangan talagang alisin yan, no? Kasi humihina, pahina yung karangkada ng Ayan, makikita nyo guys yung dumi na nakuha natin sa ating manifold. Yan ay sa kuskus pa lang guys, no? Hindi pa kasamang hugas dyan. Kaya mas marami pa dyan. At ito, matapos tayong maghugas ay malinis na po yung ating parts ng intake manifold. Maluwag na rin. At yung ating EGR motor at EGR valve malinis na rin. Ay makikita nyo na wala na yung kapal ng dumi. At siyempre yung kasunod nito ay magpalit na tayo ng ating injector seal. Ito nga pala guys, yung bago nating injector seal na gagamitin, yan po ay original or genuine parts galing Ford, no? At medyo lang may kamahalan, kaya nga ang iba nagsasabi kapag ang iyong sasakyan Ford ay talagang nakaka-Fordoy. Yun ang sabi talaga ng karamihan, no? Kaya kung kayo ay low budget ay wag na lang kayong mag-Ford, no? Dahil kung magtangka kayong mag-Ford ay naku, talagang butas talaga ang inyong bulsa kapag wala kayong budget para sa kanya, no? So ito nga pala guys, ang ating valve cover gasket. So bago din yan, original din yan guys, at gawa ng hindi tinagamit ng replacement parts kapag Ford yung ating ginagawa dahil sa maselan masyado ang Ford. Kaya gumagamit po tayo ng genuine or original spare parts ng Ford. Makalipas lang ang ilang minuto ay tapos na natin buuin guys. Ayan, makikita nyo na kumpleto na po yung ating unit. Ayan, nakakabit na po lahat ng kailangan nating ikabit. At dito kailangan natin buksan yung number 1 na fuel line kung may hangin ba. Nang sa ganun naman ay maipakrank natin siya. Dahil sa napakrank na natin siya kanina, kaya ito na yung second attempt. Tingnan natin kung aandar na siya.
At dito dahil umandar na po yung ating Ford Ranger, ayan, sasaraduhan na ni Carryworks. Malamang guys, alam nyo na ang kasunod niyan, basta't sinaraduhan yan ni Carryworks ay siyempre lalabas na yan, no? Iti-test drive na natin yan para malaman kung may mga tagas-tagas at improvement doon sa makina. Dahil nag-cleaning tayo ng EGR at saka pa test na rin natin kung may leak o wala yung ating pinalitang pyesa. Kaya yan, matras na at aabante na yan at pupunta na yan doon kung saan yan mag-road test si Carryworks. Kaya alam nyo na ang kasunod nito, Carryworks. Pasok! At dito guys, tinest drive na natin yung ating gawa. Siyempre, pag may ganong gawa sa makina, ay kailangan natin i-test drive upang painitin at i-double check pagbalik mamaya sa ating home base kung okay na ba talaga. Pag wala nang leaking doon sa ating pinalitan at gaya nito ang dashboard ay malinis, walang check engine, ibig sabihin guys, pasado na yan, no? So hanggang dito na lang po muna ang ating video. Salamat muli sa inyong panonood. Muli po, inyong lingkod, Carryworks.